Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Sa wakas ay tahimik na ang Maynila at wala na ang pamilyang Guerrero. Wala na ang takot na matagal nang bumalot sa City Hall. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, malilaw na kung sino ang may hawak ng kapangyarihan at kung para kanino ito ginagamit. Si Tanggol Montenegro na nga ang siyang tuluyang naging mayor ng Maynila. Hindi na siya hinahabol ng anino ng eleksyon, hindi na siya tumatakbo. Ngayon ay siya na ang namumuno sa City Hall ng Maynila. Pero habang ang lungsod ay unti-unting bumabangon, may isang anino ang hindi pa tapos humabol, ang nakaraan. Sa loob ng kulungan, isang balita ang tuluyang gumiba kay Rigor Dimagiba. Hindi si Tanggol ang pumatay sa kanyang anak na si David at hindi rin ang mga taong matagal niyang tinuro. Ang totoo, ang pamilya Guerrero. Si Miguelito Guerrero ang nag-utos kay Rigor. Ginamit lang ang isang amang nilamon ng galit, isang pusong pinaniniwalaan ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat. Ang galit na inipon niya labang kay Tanggol, napalitan ng mas mabigat na pakiramdam at pagsisisi. Humiling siya ng isang bagay na hindi niya inakalang magagawa niya, ang makaharap si Tanggol sa huling pagkakataon. Sa loob ng kulungan, nagtagpo ang dalawang lalaking matagal nang ipinaghiwalay ng galit, maling paratang at sugat ng nakaraan. Hindi na nagsalita si Rigor bilang hepe, hindi na rin bilang kaaway ni Tanggol. Bagkos lumuhod siya, umiyak at wasak na wasak, nanghihina. Humingi siya ng tawad sa ating mayor na si Tanggol sa pagbebenta ng hustisya, sa kalupitang ipinakita niya kay Tanggol noong bata pa ito at sa pagsira ng pangalan nito. At pagkatapos nito, inamin niya ang pinakamabigat na kasalanan na siya mismo ang nakabaril sa sarili niyang anak na si Santino. Tahimik na nakinig si Tanggol. Marami siyang dahilan para tumalikod. Marami siyang karapatang magalit. Pero mas nanaig ang bagay na matagal lang dahilan kung bakit siya minahal ng taong bayan. At ito ang kanyang puso. Pinatawad niya si Rigor sa kabila ng kasalanan nito. Hindi bilang alkalde, kundi bilang anak na minsan nang umasa sa isang ama. Ngunit malinaw ang kanyang sinabi na may kapatawaran pero may pananagutan. Mananatili si Rigor sa kulungan, haharap sa batas dahil ang awa ay hindi kapalit ng hustisya. Sa labas ng kulungan, nagsimula ang bagong yugto ng Maynila. Isa sa unang hakbang ni Mayor Tanggol, ang pagtatalaga kay Mando bilang bagong hepe ng pulisya sa Quiapo. Isang lider na hindi nabibili, hindi natitinag. Pinagtibay din niya ang seguridad sa kanyang paligid. Ginawa niyang personal bodyguard itong si Punggay, kasama ang kanyang mga tapat na kaibigan. Mga taong hindi lang handang mamatay para sa kanya, kundi mas handang mabuhay para sa bayan. Sa pamumuno ni Tanggol ay hindi panahon ng perpektong hustisya. Ito ay panahon ng pag-ako ng kasalanan, panahon ng pananagutan at kapatawaran. Dahil ang tunay na lakas ng lider ay hindi lang tapang, kundi sa kakayahang magpatawad habang naninindigan sa batas. At sa pagkakataong ito, ang Maynila ay may alkalde na totoong may malasakit sa bayan at may puso sa bawat isa. Talagang kapanapanabik ang mga susunod na tagpo sa mga susunod na araw. Kaya tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito lang sa nangungunang serye sa primetime, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panunood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.